Ang LinkedIn ay isang plataporma para sa negosyo at networking, hindi para sa pagbahagi ng mga lihim ng gobyerno. Gayunpaman, isang ahensya ng espiya, ang Five Eyes, na isang alyansa ng Australia, Canada, New Zealand, UK at US, ay nagbabala ng isang seryosong banta mula sa China. Sa magkasanib na bulletin, sinabi nilang sinusubukan ng mga espiya ng China na i-recruit ang mga tauhan ng gobyerno at militar para ibunyag ang mga sikreto. Paano ito nangyari? Magtatanong tayo ng seryosong katanungan. Live nating kasama si Michael Baker, dating CIA Covert Operations Officer. Hello at salamat sa pagpunta mo dito, Michael. Siyempre, salamat din. Nakakatakot isipin ito. Maraming gumagamit ng LinkedIn. Gaano na katagal sinusubukan ng mga espiya manghikayat ng mga taong may hawak na impormasyon at mga lihim? Sa totoo lang, malamang simula parang nagsimula ang LinkedIn. Wow, kaya hindi na ito bago. Alam mo, ang idea na ang Chinese intel apparatus, maging ito man ay Ministry of State Security or mga elemento ng PLA Intel, gagamitin nila kung ano mga available sa kanila. Tama? At napatunayan nila sila marahil ang pinaka-agresibong gumagawa ng, kung paano man natin gustong tawagin ito, paniniktik pang ekonomiya, mga kalokohan sa cyber. Kaya ang paggamit ng LinkedIn, isa lang yan sa mga gamit nila sa kanilang arsenal, kumbaga. Kaya paano nga ba nila ito ginagamit? Halimbawa, kapag may nagtanong tungkol sa trabaho ko sa LinkedIn, magdududa ako. Hindi rin naman ako yung taong may ranggong humawak ng mga lihim ng gobyerno. Magandang tanong, pero ang totoo, mahalaga talaga ang pamamaraan. Pasensya na. Hindi naman ako kilala sa malalalim na salita. Hindi naman talaga nagbago yon. Ang nagbago ay ang teknolohiya at dahil doon, nagkaroon ng kakayahan ang mga serbisyong pang-intelihensya na gumana sa iba't ibang paraan. Ang ibig ko sabihin dyan ay bago pa, sabihin na natin, ang internet. Tama? Noon kasi. Ang mga operatiba ng intelihensya ng China ay pupunta sa isang kumperensya kahit saan sa mundo o sa isang akademikong event o seminar at doon nila sinusuri ang mga dumadalo para maghanap ng mga taong target nila. At sino ang mga yon? Sila yung mga taong may access sa impormasyong militar, impormasyong gobyerno, impormasyong intelihensya, impormasyong pangkomersyal. Tama? Interesado ang aparatong pang-intelihensya ng China sa halos lahat ng impormasyon at may resources at motibasyon silang kolektahin ito. Dati pupunta ka sa ganitong event para makipag-network, magpalitan ng sulat at anyayahan silang tumulong sa research o proyekto mo. Wala namang masama doon. Alam mo, hindi naman agad humihingi ng classified na impormasyon dahil sa LinkedIn at ibang apps, mas dumami ang oportunidad para dito. Kaya mas marami na silang pagkakataon na lumapit at makipag-ugnayan sa mga tao na sa tingin nila ay may access sa mahalagang impormasyon. At dahan-dahan at maingat nilang sisimulan ang pagtatayo ng relasyon. Na sa huli, umaasa sila ay magdudulot sa pagre-recruit ng taong yon at pagkatapos ay magbibigay ng classified na impormasyon. Sa totoo lang, sino bang tumatagal sa usapan sa LinkedIn? Kahit magsimula ng relasyon, abala ang mga tao sa trabaho. Kaya paano ito nagpapatuloy? O dahan-dahan lang, paunti-unti, kadalasan nagsisimula ito ng walang mali siya. Nabasa ko ang iyong publikasyon or papel kung ikaw ay isang akademiko o research specialist. Unti-unti itong nabubuo, tapos gusto mo na ng mas permanenteng ugnayan. Pwede ba tayo magpalitan ng contact details? At magpapadala ako sa iyo ng ilang email o alam mo, nagtatrabaho sa artikulong ito at talagang nahihirapan ako sa paksang ito. Meron bang paraan na baka matulungan mo ako? At siguro sa susunod na pagkakataon, baka mabigyan pa kita ng kaunting stipend, konting pera, alam mo na, bilang pasasalamat sa iyo. At pagkatapos, baka kalaunan, alam mo, mapalalim mo pa ang relasyon na yon hanggang sa magkaroon kayo ng personal na pagkikita, di ba? At baka matuloy ang pagkikita niyon at magsagawa ka ng pagtatasa. Baka pagkatapos doon, ipapasa mo na siya sa isang taong mas malalim na ang papel sa intel operation. At bigla na lang, alam mo, ang ginagawa mo ay naghahanap ka ng mga individual na handang simula ng landas na yon. At naghahanap ka ng mga puntong pwede mong gawing panghawak kakahinaan. At naghahanap ka ng oportunidad. Pag nakakapit na ang kawit, kapag may naibigay na silang impormasyon, kahit mukhang walang halaga sa umpisa, sa pananaw ng intel operator, nakakapit na ang kawit at unti-unti mo na silang hinihila.
Kaya malinaw na napakarami talagang kailangang bantayan kahit pa ikaw ang pinaka-veteranong intelligence officer o wala ka sa CIA o kung ano pa man sa mga bansang ito. Habang lumalaganap ang social media at tumarami ang mga kasangkapang magagamit, ano ang pwedeng gawin ng mga ahensya ng espiya para paghandaan ang bagong bantang ito? Maraming bagay ang maaaring gawin. Una, magkaroon ng mas bukas na pag-uusap sa akademikong komunidad at sa komersyal na sektor sa iba't ibang larangan. Para sa mga operatiba ng intelihensya ng China, interesado sila sa lahat. Kung may kumpanya ka, huwag mong isipin na hindi sila magiging interesado sa iyo kahit gumagawa ka lang ng mga simpleng produkto. Baka kasi may bahagi ng piyesa na yon na may komponenteng mahalaga para sa kanila sa isang bagay na pinagtatrabahuhan nila. Hindi mo masasabing hindi sila interesado sa negosyo mo kasi hindi mo alam kung ano gusto nilang idagdag sa collection nila. Kaya kailangan mo makipag-usap at ipaliwanag ang nangyayari. Kaya rin sila naglabas ng pagsusuri tungkol sa LinkedIn. Kailangan nilang ipaalam at turuan ng mga tao kung paano maging mas mapanuri kapag nilalapitan sila. Paulit-ulit itong nangyayari. Kahit nasa mundo ka ng agrikultura at pinag-uusapan mo ang genetically modified engineering, ano man yon, o pinag-uusapan mo ang mga bahaging pwedeng gamitin sa civilian at militar para sa isang bagay na maaaring mapunta sa isang drone, napakalawak talaga ng larangan. Kaya ang isa pang bagay na kailangan mong gawin ay alam mo, kailangan mong maging napaka-agresibo sa mundo ng counterintelligence. At kamakailan dito sa US, alam mo may ilang mga kaso kung saan natukoy at kinasuhan namin ang mga individual na nakipagtulungan sa intelihensya ng China. Wow, napaka-interesante at nakakatakot sa maraming paraan. Maraming salamat, Michael Baker. Mag-ingat ka!